nga kinabuhi. Kalinaw. Lord, karon nga kagabihon, imong hupayon, Ginoo, ang pamilya, tagsa-tagsa ka pamilya, Ginoo, Sa nga nagbangutan. iyong Hallelujah. kabuutan mo, Ginoo. Ang dalabanan ko. Magambot ha. Lagiton o balaan nga among Diyos, nining taknaa sa kagabihon, amo kang ihalaran o mga pagpasalamat tungod sa imong paghatag, Lord, o maayong panahon, maayong higayon aron kami magakatigom nining taknaa sa kagabihon, Ginoo. Salamat, Lord, sa matag-usa ka namo nga niya karon. I pray nga ikaw, Ginoo, ang andam sa matag-usa sa pagpaminaw sa pulong nga imong giandam pinaagi sa kinabuhi sa among nga isuon. Yes. I pray, Lord, nga punon nimo siya sa gahom sa kaalam nga kinahanglan Yes. Amen. aron among masabtan ang imong pulong nga magkinabuhi kami pinaagi sa imong kabubuton. Naglaom kami, Ginoo, nga ikaw ang nasa among taliwala, ikaw ang mamuhat pinaagi sa imbalaan ni Espiritu Santo. Ang tanan among gipangayo gisalig sa ngalan ni Hesus nga among Ginoo manluluwas. Amen. Amen. So, pwede na tamang lingkod, mga kaigsuunan. Salamat tayo. So, this time, maminaw ta sa pulong sa Ginoo nga pagkadalon sa usa sa ato ang igsuon, no? She is one of the tribe leader sa JL Valencia. So, panghihatag kang Sister Maria Rowena Makiputin. Mic test. Hello. Hello, boss. Ako ay. Okay, so maayong gabi sa ato ang tanan. Once again, so in behalf no sa JL Valencia na kami karon dinhi nakigduyog. Sige, anyway, dako-dakong po akong tingog. So, hopefully, makakuan ra, makasurvive ako ang voice. So, praise God, sa karon nga takna sa kagabihon, though, it's really a painful, or usa sa pinaka sakit nga kanang mahitabo sa kinabuhi sa tao is kanang mawad ang taog kapamilya, no? And dili lalim ang ato ang bation, especially si nanay, no, at the age of 70, I think 70 years old. Talagsa na lang makaingon ta nga moabot sa ingana nga mga panuigon. Pero sa iyahang case, salamat sa Ginoo for 70 years na iyang na-experience. I believe tasin natin iyang kamaayo sa Ginoo. So karon nga kagabihon, nalang ko'y mubo lang nga i-share sa ato ang tanan. And gusto na akong ipaabot sa ato nga ang kamatayon is sigurado gyud nga moabot sa matag usa, no? Amen. And niyo pa, death is certain. Sigurado gyud. And kung atong atuan gani, kung ato tag menteryo, lailahay gyud ang ato makita dito, no? Kung particular kay ta nga mula lang taw sa mga petsa, makita nato dito ang mga lailahi nga mga edad. So hello. Yung echo, may... Hello, hello. Volume lang. Hello. Okay. Okay na? Sige, so, ako balik ko, no, ang kamatayon is certain. Moabot yun siya sa kampisan kinsa. Kanang dili ni mo pwede nga, kwartahan man ko, dili ko moabot ana nga punto sa akong kinabuhi. Or, healthy man ko, dili na moabot sa ako, Dili ta makatagna, kay ang pamaagi sa kamatayon, lahi-lahi. No? Lahi-lahi, naagani uban nga natulog lang. No? Pag mata, di na dito mata, kay wala naman. Pero, ingana ba, ang uban gani na apa sa tiyan sa mama. Pagawas, they expect ang parents na okay ang baby. Pagawas is wala na. So, but pasabot, dili na gid ato matagnaan ang kanang panghitabo sa ato ang kinabuhi. No?
si bisan kinsa pwede nga maabtan ni anak nga sitwasyon. Naingon ang Hebrews 9:27, everyone must die once. Ang tao kausa lang gyud mamatay. And after that, be judged by God. Pagkahuman ni ana naa ang paghukom sa Dios. So, hukman gyud ta mga igsoon. No, hukman gyud ta sa panahon nga kani atong kinabuhi mawala na. Hukman gyud ta ani, no? Hukman ta sa Dios. And ingon pa ang Ecclesiastes 3:2, may panahon sa pagkatao o may panahon sa pagkamatay. Isip ko sa kaginikanan, pag naay baby nga mataw, grabe nga rejoicing ba ang ato ang mabatian, no? Grabe nga kalipay, especially kung firstborn. Kanang pilmero gyud nga anak, di ba? Pwede ba na kung microphone, no? Pilmero nga anak, grabe gyud ang kanang kalipay. Grabe gyud ang kalipay nga bation sa ginikanan, di ba? Kanang firstborn labi na og kinsa ba diri sa ato ang pila ka tuig pinaabot para lang gyud nga magkaanak. Naba diri sa ato ang after 1 year nagahulat, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Ang uban gani na pa 10 years nga hinulat gyud. No, para lang gyud nga magkaanak. So panahon nga magkaanak na, grabe ang kalipay nga gabation sa ginikanan. No, pangandaman gyud na og maayo. But sa pag-abot po sa punto nga ingon ani, kabaliktaran po ang kahitabo, no? Grabe nga kaguol ang ato ang bation. Pero ingana magid ang kamatuoran. Ang kamatayon mo abot yun sa tanang mga tao sa lahi-lahi nga mga pamaagi. Kung pwede pa lang tanong nga pangayon sa Ginoo Lord, pwede ba nga sa ingon ani lang kung nga way nimo kuhaon? Pero dili mo gud ba? Talitra mo gud siyang moabot sa atong kinabuhi. So, death is certain ingon sa pulong sa Ginoo. At the same time, death food is uncertain. Ngano na yung naman siyang uncertain? Ganina certain. Karon di na po uncertain na po. Uncertain kay di ta kabalo kanusa. No? Di ta kabalo kanusa. Mga previous lang nga semana nag-attend po ko funeral service. Update pa siya anang adlaw. Actually naka-tiktok pa gani siya 11 PM sa gabi. Mga dapit alas 2 siguro dito siya na kutluan o kinabuhi kay pagka alas 5:30 pag mata sa iyang anak nakita naman niya iyang mama nga naghigda lang sa bangko, wala na kinabuhi. Pero wala siya nag-struggle, wala naglisod. Nakatulugan lang, no? Sa ingana nga pamaagi. So, kinsa may magunahuna ang katong nga panahon mo na to yang end na sa iyang adlaw. Wala gyud nasayod kay kung siguro kabalo pa lang ta kung muna niyang katapusan sa ato ang adlaw, sa atong buhaton. Mangandam gyud, grabe mga preparation, unsa ka nga mga preparation sa buhaton, usay ra ba mo ra ba nasang hadlukan. Whether we like it or not, hadlok baya gyud mo face og kamatayon, no? Especially kung dili ta ready, kung dili ta andam. So karon, since death is uncertain man, we need to prepare. Kinahanglan ta mangandam. So aside sa mga preparations na ato ang ginabuhat, unsa man ato mga preparations na ginabuhat diri? Siguro ang uban sa ato na mga insurance. Sa mga insurance diri, St. Peter, na mga FWD. Ako nag-promote ang FWD. Unsa pa na nga mga insurance na Insular, na ay Sun Life, Manulife. Manulife tanan nga mga insurance, tanan nga mga life na mga life. Usay ato na siyang ginakuan kay pagpangandam nga kana bitang mingon ta nga may na lang pag mawala ko ani nga kalibutan dili maghilak ang ako ang nabilinglan. No, kay kasagara ba lang, grabe ngilak. Nihilak yun, kaya ano man, napaday dagang obligasyon. Diyan ko nimo, inali ka na kong utang. Grabe. Testimony lang. Sa among nga family, akong husband is nasa sakit nga CKD. Chronic kidney disease stage 5. He was diagnosed year 2021. Pagsulod yun sa tuig January 7. 2021, nagka-CKD siya right after sa among pagpa-check up sa iyahan. So, in other words, familiar man siguro ta sa mga dialysis, ma'am, no? So, gibustutan ang iyang dinhi para ma-emergency dialysis siya. And aside from that, nga na-dialysis siya,
na COVID pugid siya kay muna siya ang time sa kasagsagan sa COVID if you could remember 2021. So, niabot sa punto ni ana siya nga han. Pwede ba nimo nga pangayoon kang Jesus na puhaon na ko niya? Kamo ni siya sige siya kuan sa iyang ginhawa grabe gyud. Wala kami kabalo nga COVID na dahito. Pagpa-check up na mo sa iya dito na find out na ano gid ay COVID positive na siya. So, ang gibuhat adto nga mga kuan is sa ako ang apart dili ko ready nga usahay ready kay usay maluoy ko maglantaw sa iya hangin ang sitwasyon pwedeng ko nga dili pa gyud ko ready nga mabalo ko Lord kay bata pa kay ko no bata pa ko para mabalo so grabe gid akong kuan sa Ginoo nga kung unsa man gid galing kabubuton sa Lord ang iya gid ako matuman but praise be to God until now he is still alive. Amen. After 4 years na kapin 4 years na kapin buhi pa siya and still gapaning kamot kanang ang siguro na nagaling uban mga tao maingon siya nga uy bila kung patay na ka sir naagyod ingana ano kay nakadungog man sa nahitabo sa iyang nga grabe nga mga panghitabo pagkita nila napabalita man gud nga namatay na ang bana so pagkakita nga buhi pa siya syempre na shock ug buhi pa day ka sir naagyod siya testimony nga ingon ana so na after adto nga mga panghitabo syempre na naman siya sakit no ang iyang gibuhat nangandam na siya ako pud sa akong part nangandam sa pugpugwag St. Peter daw pag St. Peter thing and then gikuan po na mo siya FWD kasi siya nga may na lang ni pagmawala ko kanang dili lang maguli ang pamilya kunya for 2 years na nagabayad and diyan pag yun nanubra na duha ka tuig salamat sa Ginoo wala pa siya na pa siya giko pero kung yun pwede nga dili lang sa daghan pa kag pwede ma-produce ng kwarta dili lang ka mamatay no but then those are preparations sa ato dili man na siya sayop no kay syempre dapat tay pamilya nga kabilnan gyud nga dapat napod sila ilahang kaugaling nga panggasto pag mawala na ta may nga paunhanay lang manggod ni ang kinabuhi kung kinsay mauna nga mga tubang sa Ginoo and something to fear mahadlok ta pero kung kabaluta sa kamaturan na there is life after death nga mo face sa kan Jesus, I believe mahimo ta excited. May takisay ko sa matog langit. Ako! Di ba? Mo patas sa kamot gusto ko maatog langit. Kinsay gusto mo una? Wala gyud. Pili ang kamot sa kilid. Nga naman wala gyud gusto mo una nato. Uy, no wala gusto nato muna. Siguro kanang uban nga moingon nga kuhaon na sa Ginoo. Kana nang grabe na nga problema nga ilang giatubang. Pero sa pagpanahon na gani nga magkasakit na, magampo na, magpa-prayer request na, pwede ipag-pray ko, kana maayo ko sa pambalatian. Pero na siya in mind nga, gusto na siya nga mamatay. Example na akong papa, how many years siguro ingon pag 60 years old niya, na siya mga kabilin-bilin, karon 70 plus na yung edad. No? Buhi pagid gihapon siya. Kung pasabot dili gid mo pwede nga ikaw ang mutag na. So, unsa atong preparation nga buhaton? Spiritually na tay preparation nga buhaton. So this evening, nami ipanghatag nga Bible. Dili ko sure kung maigo ni tanan sa ato kay 15 na magud ako ang na-prepare. Wala po isa. So, gagmay lang kaayo siya no. I hope na makuain. So ingon ang pulong diya sa Ginoo sa Juan 3:16 palihog ugly diha. Hopefully mabasa na nato baka medyo cute kaayo ang kuan painting. Sa pinaka last na page. So this is how no unsa na to nga manghimot ang ready sa ato ang pag-atubang diya sa atong buhi nga Dios and we should know these things. Kinahanglan ato ning masayran. So ingon ang Juan 3:16 if nakita na ninyo sa pinaka last na page. Last na page sa ato ang kuan. Naana. Dire lang siya te kani. Kana na ay gihigugma ka sa Dios. So karon kagabi no sani sa amo ang mga purpose ngano ni anhimi dinhi to tell everyone and to remind everyone nga gihigugma ka sa Dios. Ingon ang Juan 3:16 kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang buktong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing unsa ka kinabuhing dayon or kinabuhing walay katapusan.
But ang Roma 5:8 nagaingon, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. So giunsa pagpakita sa Ginoo ang iyang gugma, nga tinuod gid ang iyang gugma sa ato, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus para nga mamatay. So, nakasala ba ang tanan? Amen. Amen. Kisa ba'y walay sala? Wala good. No, tanan yun ang nakasala. Roma 3:23, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. So walay exempted sa ato adiri, bata man ka, tigulang man ka, kitang tanan nakasala yun, no? Nakasala ta. So kay ang kasulatan ingon pa sa Roma 3:10, wala gayoy tawo nga matarong. Mo agree ba ta ani mga igsoon? No, wala gayoy tawo nga matarong. So unsa may sulbad? No, unsay sulbad sa Dios sa atong sala? Romans 3:16, 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anak ang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Klaro ba, no? Ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. So naay gift nga gihatag sa ato muna siya nga tawag nga eternal life. Juan 1:12, apan kadtong midawat og misalig kaniya kang Jesus, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So unsay buhaton? No katong nidawat kang Jesus og misalig sa iyang gibuhat dito sa cross, itagaan niya katungod nga mahimong anak. So karon pa lang daan nga buhi ta, mabala na nato nga kita, no, mga anak nata sa Dios. Kay ang gingon din ha, midawat og misalig. Ingon pa sa 1 Corinthians 15:3-4. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya og sa ikatulo ka adlaw gibanhaw, sumala sa nahisulat sa kasulatan. So, next, mahimong maluwas ang tanan, gipalayag 3:20. Nagtindog ako sa putahan ug nagtuktok. Kung may nakadungog sa akong tingog ug moabli sa putahan, mosulod ako sa iyang balay ug makisalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Mga igsoon, kapanuktok si Jesus sa atong kasing-kasing karon kagabion. Para bang sabi niya, hey, pasudla ko sa imo ang life kung wala pa tay Kristo sa atong kinabuhi, kung wala pa tay relasyon. Pasudla ko sa imong kinabuhi. Lahi ra gid baya ang life nga naay Ginoo, amen ba? Amen. Lahi ra gid kay duyo sa mga pagsulay nga ato ang ma-experience, makalahutay ra gid gihapon ka. Tungod kay dili man ang imong kusog ang imong basen, kundi ang kusog sa Ginoo nga gihatag niya sa imuha. So, kitang tanan na ay privilege nga maluwas. Kinahanglan ta maluwas kay unang-una katong gingon nga nakasala ta, no? Nakasala ta. So we need salvation. Romans 10:13. Sumala sa kasulatan ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. No? Ang tanan nga mosangpit sa ngalan sa Ginoo, unsa iyang maangkon? Kaluwasan, maluwas siya. So, karon nga kagabion, panay nato hinumduman no nga kaning kamatayon ni Nanay Carmelita, is nagpakita lang ni siya nga muni ang realidad. This is the reality. Ang body, madunot pa niya ato ang body, no? Pero ang atong soul, ug ato ang spirit, makikatubang na siya sa Ginoo. That's the truth. Wanang kamatuoran. Makikatubang ang ato ang soul, ug ato ang spirit dito sa Ginoo. So unsa may ato ang angay buhaton? So since that ang kamatayon is moabot man siya sa panahon nga wala nato gi-expect, ado kabalo ta nga ingana ato ang maabda sa atong kinabuhi, pero as to the specific bitaw nga date kung kanus wala ta nakabalo, kung unsa nga pamaagi wala ta kabalo. So karon kagabion, ang pinaka-importante nga balon-balon nato sa ato ang kinabuhi karon para mahimutang ready is to have that personal nga relationship kang Jesus. Importante kaayo whether unsa ang imo ang relihiyon, maghisgot ang relihiyon, maskin unsa ang imong relihiyon, kung nagtudlo na siya nga si Jesus ang atong kaluwasan, well and good.
Kaya wala mo gilaing makaluwas nato, no? Kundi si Jesus. Ug maluwas lang ta pinaagi sa atong pagdawat niya, ato siyang dawaton, atong tuuhan ang iyang gibuhat dito sa cross sa Kalbaryo. O ato siyang papuyon sa atong kinabuhi. Ug ingon pa naay kaluwasan niya moabot sa atin. So, si nanay dili naman siya makadungog. Maski nung sana to siya ingnon nga ka na magpasalamat ta sa iya ha. Wala na, dili lagi siya makadungog. So kita nga naa karon nga mga buhi pa. Let's take time. Kana bitaw himo na ato ang the best nga ipabati nga to sa atong kaigsuunan kung unsa siya ka-importante, kung unsa ka-grateful sa iyang kinabuhi. Kinsay mga anak diri, I believe anak tatanan. Common ba sa ato ang moingon sa ato ang mama? I love you, ma. Common ba sa ato, adiri? Kita nga mga anak bitaw nga kanang I love you, ma. I'm sorry. Thank you. Common na siya sa ato din or basing ka ng murag na raise up ta sa family nga kanang kuan man kanang buhay naman kaayo nga Awkward. I love you, ma. Awkward. Kung yung ana ang pagka-raise up sa ato, salamat sa Ginoo. No? Kay diha pa lang daan, samtang buhi pa ba na appreciate na nimo na ipabati na nimo sa imong ginikanan nga imo siyang ginigugma. Dili na mahimong ulahitanan bitaw nga dili na ta mo ingon nga ma sorry kaayo or dili na siya kadungog. So mo na nga samtang buhi pa ta, atong himuon ang atong pwedeng daghan ta pwedeng mahimo nga buhi pa ta. Tama? Nga magpasaylo. Kana mo pasaylo sa atong isig ka tawo. Even sa atong members sa family na amang gyud ka nang dili magkasinabtanay, di ba? Naagyoy mga bingkil-bingkil sa pamilya. So para nga dili maulahi ang tanan, atong ihatag ang forgiveness, atong i-release ang forgiveness ana nga person or ana nga member sa ato ang family. So, mga igsoon, karon nga kagabhion, dili mi muhawa diri no nga dili mo matagaan og opportunity nga atong i-receive si Jesus as our personal Lord and Savior. Kaning Bible do gamay na magi siya na pasensya na cute kaayo para na ni sa mga kuan pa kay mga mata, pero if you have your glasses mabasa ra ninyo. Ingani ang kaluwasan free nga ihatag sa inyo. Sama sa Bible nga inyo nadawatan, inyo siyang gidawat free. Wala siya ibayad. Ingala gihapon ang atong kaluwasan. Ihatag siya sa ato ang libre. Kung sa atong buhaton, ato lagi siyang dawaton. Ato lang dawaton. No, atong dawaton, ato ang ipapuyo si Jesus, ato siyang angkon na ato i-receive as our personal Lord and Savior. And after that, I believe nga mahimo na kang anak sa Dios. Kaya naa naman kay desisyon nga gibuhat ang imong pagdawat sa iya ka. Ingon pa ang gamater ani nga life bitang mga igsoon is our relationship. Atong relasyon diha kang Jesus. Akong balikon, dili gamater unsa imong relihiyon. Unsay gamater imo ang relasyon. Imo ang relasyon diha kang Kristo. Your relationship with the Lord Jesus Christ. That's all that matters. Wala gina siya nagamatter. So, may it be nga pag-abot sa panahon nga kanang kita na po ang ibutang dinhi. Kana bitaw mahimo na gid nga kanang panalangin ta sa mga tao nga nag-surround sa ato. No, natay nahimo na ingon pa murag legacy na ato ani nga kinabuhi. Ang 70 years, taas-taas na siya. Ang pangutana din ha, kita ka ha, makabot ang katang 70. Kinsa may other nga 70 years old diri? Or more than 70? Nani more than 70 diri ah? Ang edad, 80 years old. Ay, 80? 80 years old? Wow! Praise God, guys. Taas na kaayo, no? 80 years old, 100! Nay, 100? Okay, nabay panghatag si Bongbong basta ko 100. Nay, 100 years old. Last na lang nga testimony no. Na ako, yung ako ang lola. Mga 90. Ito yung edad pa sa 90 plus. Naka-bedridden na siya. I don't know if nakadog na mo mga stories ngayong ani. Nga maingon sila bitaw nga, ikalimtan naman siguro ko sa Ginoo. Kana bitaw, kanino tong taga nang ana na lang ato ang bation no. Kana bitaw, ikalimtan naman siguro ko sa Ginoo ko wala pa kagikuha ba. No, well anyway. Katawa ko ang lola pero namatay naman gid siya hinuon. And pasalamat ako may kanakapahulay dili man gud dali ang iya ang nasinati pod. Kanang ikaw na lang pud mismo maingon nga Lord, pwede pa nga kanang ako na lang pud di mo kay di naman gid pod maluoy magig ka magtanaw niya. So, karon nga kagabhion,
let's make a decision. No? Let's make a decision na atong dawaton si Jesus as our personal Lord and Savior. For those of you na duha-duha pabitaw nga murag alanganin man ko di man ko sigurado kung puhaon ko ani nga kinabuhi maato ba kog langit murag I'm not yet sure. Ang assurance sa ginato is si Jesus. Ingon siya, ingon ang John 14:6, I am the way, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So ang ato ang gate pass para makaadto ta sa heaven, walay lain kundi si Jesus. Let us close our eyes and let us follow this prayer. Mag-follow lang ta ani nga mga pag-ampo. Amahan na mo nga langit nun. Daghang salamat Daghang salamat sa imong pulong. sa imong pulong. Akong giangkon Akong giangkon nga ako nga ako nakasala. nakasala. Ug ikaw Ug ikaw namatay namatay dito sa cross, dito sa krus, isip bayad isip bayad sa ako ang sa ako ang sala. Sala. Karon nga kagabhion, Karon nga kagabi, akong ablihan akong ablihan, ang akong kasing-kasing ang akong kasing-kasing, ug dawaton ko ikaw ug dawaton ko ikaw, nga akong personal ug akong personal nga Ginoo nga Ginoo ug manluluwas. ug manluluwas. Ikaw na o Dios Ikaw na o Dios, ang maghari ang maghari sa akong kasing-kasing. sa akong kasing-kasing. Salamat Ginoo Salamat Ginoo sa kaluwasan. sa kaluwasan. Isulat ang Isulat akong pangalan ang akong pangalan sa libro sa kinabuhi. sa libro sa kinabuhi. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lang mag-pray. Amahan na mga langit mon, once again naghang salamat Ginoo aning takna sa kagabhion. Salamat O God nga imong gipahinumdom sa amoa that truly ang kamatayon is moabot gyud sa among kinabuhi. But at the same time, dili mi kabalo kung kanus siya moabot. Salamat Lord nga kanong kagabhion imo kaming gipahinumduman nga mahimo ming andam kanunay sa among kinabuhi. O mahimo laming andam Lord kung tarong ang among relasyon diha kan Jesus. Father, salamat sa imong pulong nga palay nag-remind o palay nag-strengthen sa amoa. And karong kagabion akong gipalayon og ampo Lord God bisan pa kini nga pamilya Lord nga nawad-an og binahal sa kinabuhi padayon ang imong pag-comfort sa ilang ni ate o God, the rest of the family. Salamat Lord nga masinati nila ang peace, ang kalinaw nga gikan diha kanimo. I speak for strength, O God, to be upon them sa ilang mga pagbilar, sa ilang mga paghago. Lord, ako mga pag-ampo, isupply ang kusog nga ilang gikinahanglan. Bisan pa Ginoo ang financial nga bahin, Lord. Daghan kaayo mga atimanunon, mga balayronon. Lord, salamat nga ikaw nga among Dios. You are our great provider. Ini nga family, O God, dili nimo pasagdan, Lord. But all the more nga imong panalangin, imong ibukbok nga to sa ilaha. Despite ani nga sitwasyon, O God, padayon na mo masabtan nga among kinabuhi, ikaw gyud ang nagakupot ni ini Ginoo. Father, salamat sa imong provision, bisan pa umang adlaw, Lord, sa katapusan, nga higayon nga ilubong na si nanay. Lord, we pray for good weather. Nagkapangayon maayong panahon, nga imong ihatag, O God, umang adlaw, mahimong plaster, mahimong hanay, Lord, ang ilang paglubong ug mga adlaw. Salamat Ginoo nga karon kagabion. Padayon na imong presensya, Lord God, imong ipasinati sa matag usa, even ani nga dapit. Salamat Lord nga ang kalinaw, padayon gyud nga masinatian sa kada usa Ginoo. Ako mga pag-ampo Lord, yang tanan nga nagdesisyon nga nidawat kanimo, isip ilang Ginoo personal nga manluluwas, magtinguha gyud Lord God nga mo grow diha sa imuha, O God, especially sa truth Lord, sa kamatuoran. Salamat ani nga kagabion, O Dios, amo kang gidayeg ipasalamatan sa imong gibuhat sa among kinabuhi sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen. Linod-anod ka sa mga sulong mo, nagdaan mo ka na We sing this song. ikutan mo, wala kang usap, bisan pa kaniyang to, ang naglaong ko
ikaw lamang. Sa mga pangingin ng Diyos, matinag-anan ka. Matinod-anan ka sa mga pulong mo, mga saan mong anak ko, gikumtan ko, wala ka mausap, sukat pa kami ato, ang paglaong ko, Ang paglaong Ikaw lamang. ang paglaong ko, ang paglaong ko, ikaw lamang, Jesus. Yes, Lord, ang pasalamatan o God, ang imong balaan, ng presensya, Ginoo nga nakituban ka namo karon nga kadagdion. Salamat kayo, O God, sa pulong na imong ipaabot sa kada usa ka namo, Ginoo, na nagtuo ko, Lord, na imong hagitong gitisok sa among mga kasing-kasing, O God. Tundo imi, Ginoo, sa matag adlaw sa among pagpanginabuhi nga permitin namo mahinungduman na wala gyud laing source sa kaluwasan kundi si Hesus Kristo lang nga mao'y among gidawat sa among kinabuhi karon nga kagabhion. Salamat kaayo, Ginoo, nga sukat karon nga gabi, O God, magkaroon og assurance ang among mga kinabuhi, Lord, nga maabot man ang panahon, O God, nga mawala mi ani nga kalibutan, but Lord, sure mi, Ginoo, nga padulong mi dira sa imuha, O God. Salamat sa kahupayan sa mga kasing-kasing, Lord, salamat sa paglaom na imong gibutang kanamo sa among mga kinabuhi karon nga gabi. Labaw sa tanan, O Dios, salamat sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo nga imuhang gitugyan para ang kada usa ka namo magkaroon gyud og kaluwasan, O God. We continue to bless this family, Ginoo. Ikaw o ikaw na ang mangilabot sa ilang kinabuhi sukat karon, O God. Salamat kayo, O Dios, sa imo namo balik ang tanang tungog, himaya ang pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mayong gabi. Isa tanan. Katong iyang bag, bitaw.